Alam mo ba noon ay bawal iwan ang sanggol na nag-iisa? Ayon sa mga lumang pamahiin sa Pilipinas, bawal iwanan ng bata sa duyan ng mag-isa dahil may paniniwala na pwedeng kunin ng undin o engkanto. May mga paniniwala na kapag iniwan ang bata ng mag-isa sa duyan, lalo na kung gabi mas madali itong mapaglaruan o madala ng mga espiritu o engkanto, ang mga undin na sinasabing parang diwata pero minsan ay may masamang balak ay maaaring palitan ang sanggol ng isang changeling, ibang nilalang na mukhang bata, o kaya ay kunin na lang tuluyan ang sanggol, pwedeng mausog. Kapag iniwan ang bata na walang nakabantay, mas madali itong mausog o malagyan ng malas mula sa isang taong may malakas na hangin o negatibong enerhiya. Ang bata ay maaaring maging masakitin, irritable o hindi makatulog ng maayos. Bagamat hindi direktang nauugnay sa duyan, ang pag-iwan sa bata ng mag-isa ay nagpapataas ng posibilidad na mangyari ito para sa kaligtasan ng bata. Bukod sa mga pamahiin, mayroon ding praktikal na dahilan kung bakit hindi magandang iwan ang bata sa duyan. Maaari itong mahulog, masakal ng duyan o maipit. Ang mga pamahiin ay maaaring nagmula sa mga tunay na panganib upang higit na maprotektahan ang mga bata at ipaalala sa mga magulang na laging bantayan sila. Sa pangkalahatan, ang mga pamahiin na ito ay nagpapakita ng matinding pagmamalasakit at pag-aalala ng mga Pilipino sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata na madalas ay nababalot sa mga kwentong may elemento ng misteryo at supernatural. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at sa susunod na kwentong kababalaghan.